sa sunod kay para practice o kung gitawag ka makaprepara sa Ginoo. Okay. Ang Kapitulo 3 sa pinadayag o Revelation verse 13, tani ang isulti. Sila niya, magpatalihog ka mo sa isulti sa Espiritu sa Diyos. Ang pangutana, ang Espiritu ba sa Diyos? Musulti? Hindi. Naala sa gamiton nga tao, musulti, may tungod sa kinabugin nato kung pagkabugin niya sa Diyos. Kinsama na sila, mga tao nga naay kasing-kasing malipayong magpagamit sa Diyos. Kaagay sa mga pastor, mga evangelist, mga teacher, mga prophet, no? Kana sila, mga tao nga gamit, itugan sila sa Espiritu sa Ginoo. So, ang gamiton sa Dios, alagad sa Ginoo, leader sa gitawag naton sa isa ka simbahan, o leader nato diha sa Espirituhanon, diha sa Ginoo. Walay dael gigamit sa Dios kundi ang pastor sa lahon. Okay? Ato hatag ang panahon sa iya. Ato nandamot ang atong dalunggan, atong kasing-kasing nga magapauli kita katong tunatay sa simbahan ng pamakutlo o kung makuha o kung mapupo sa mga pulong sa Diyos. Okay? Ato hatag panahon sa iya. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang aming pong abot ang aming pong taus-pusong pasasalamat, lalong-lalo na sa mga kapatiran na meron pong pagmamahal sa iyong gawain, Panginoon, sa kanilang pagbibigay. Alam niyo po, Panginoon, na ito ang susi ng pagpapala. Kung ano po ang aming naipunla, naiasig, Panginoon, ito po ay yung patutubuin at ibabalik ng doble-doble. Salamat po Diyos, pagpalain niyo po anumang kuring hanap buhay, meron sila Panginoon. Sila po ay patuloy niyong kapagkalooban ng mga biyaya. Gayon din naman ang iba naming mga kapatiran na wala dito, sana sila naroon o Diyos, sa dalangin po namin, kayo nawa ang patuloy na mag-iingat sa kanang buhay. Samantalang kami nagpapatuloy, Panginoon, sa katapusan ng bahagi ng iyong gawain, Lord. Ikaw po ang kumilos sa aming mga puso. And when they serve as I deliver your words today. Thank you so much, oh God, for your anointing. In the name of Jesus, we ask all these things. And all God's people say, Amen. Palakpakan po natin one more time. Let us worship the name of Jesus. Praise God. Malayo na po kayo magsiupo mga kapatid. Amen. Life sentence I would like to preach to you. The title of the journal is Coaching Hell. Malupit. Nakakatakot mga kapatid. Sapagkat meron palang nakatakdana. Ito po mga kapatid ay destiny ng sinumang mga nilalang. Samantalang sila po mga kapatid ay pinagkalubang mabuhay sa daigdig na ito. Kaya atin pong alamin mga kapatid ang mga katotohanan na dapat magising po tayo mga kapatid sa ating pong paglilingkod. Life sentence. Ano itong life sentence na ito? Nakakaiba ito mga kapatid. Dahil ang life sentence na ating tatalakayin, where will you spend your eternity? Heaven or hell? Where will you spend your eternity? Ang bawat isa sa atin, tayong mga naririto, personal, ikaw mismo, ang tiyak na makakasagot sa katanungan iyan.
Everybody say praise the Lord. Some people find hell as fiction and superstitious, while some thought that it is an experience or life's misery. Sa totoo lang mga kapatid, itong tinatawag na heaven or hell, hindi po ito isang bungang isip, katang isip, o kaya sabihin natin ito po ay superstitious. Ano ba yung superstitious? Pamahiin. Ito po mga kapatid ay talagang totoo. Sabihin natin totoo. Wala po talagang alinlangan mga kapatid na meron heaven at meron din po impyerno. In the Old Testament, the word hell is a translation of the Hebrew word Sheol. The term primarily refers to a place where the dead went through. Sa Old Testament, mga kapatid, parang hindi nakakatakot. Para bagang, ordinaryo lamang na ika nga, parang sabihin natin na katulad sa atin, meron tayong cemetery. No? Na kung saan ang bangkay ay ihatid sa huling antunan. Kaya sa Old Testament, parang isang libingan lang ito mga kapatid. Kaya parang wala lang. Parang hindi ka mga kapatid. Hindi nakakatakot. Ang lugar na ito, paribahasa ay tinawag lang ito sa Old Testament na Sheol. Pero gusto ko pong nais po natin alamin mga kapatid. Dito po sa tinatawag na New Testament. Sa New Testament mga kapatid, paano po na-describe? Paano po nilalarawan ang lugar na ito? Pakinggan niyo mga kapatid. Ang sabi rito, in the New Testament, describe hell as an everlasting punishment. But, medyo nakakatakot mga kapatid. Ano? Hell is a place of eternal torment. Lake of fire and darkness. It is a place of separation from the presence of God. Eternal judgment. God's anger against sin and evildoers who deserve retribution. Nakakatakot mga kapatid ang paglalarawan ng impyerno sa New Testament. Dahil ito po ay hindi fiction, bungang isip. Ito po ay hindi pamahiin. Ito po ay tunay. Ito po ay katotohanan na meron talaga ginawa o inihanda ang ating Panginoon na maging destinasyon ng kanyang mga nilalang. Kaya nga, sa mga taong masasama, sa mga taong patuloy gumagawa ng kasalanan, meron pong itinakda ang ating Panginoon na meron po siyang
inilaan na panahon para yung kanyang tinatawag na galit, yung kanyang hukom, mga kapatid, itinakda niya sa lahat ng mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, at ang mga ito meron pong inilaan na pagkakataon na kung saan ang kanyang masamang buhay sa daigdig na ito ay gagantimpalaan sa kabilang buhay. Ano ang gantimpala? Sentence. Heaven or hell. Masakla. Para sa mga taong katulad natin, patuloy naglilingkod kahit anong mga pagsubok, hindi po natin inalintana, iniinda, mapaglingkuran lamang natin ang ating Panginoon. At ito po, mga kapatid, ang mga gayong mga tao ay pinaglaanan ng ating Panginoon saan sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa heaven. Hallelujah! Hallelujah! Kaya pala, mga kapatid, masasabi natin, napakapalad natin sa buhay na ito sapagkat nakilala natin ang ating Panginoon at tayo po ay pinaglaanan ng Panginoon ng isang dako, isang lugar na siya'y ating makakapiling magpakailanman. Kaya ito po, mga kapatid, ang masaklap na katotohanan, meaning people have forgotten that hell is a place where literal fire of punishment is burning. Kaya maraming mga tao po, mga kapatid, na nakakalimot na ang impyerno pala sa totoo lang, ito po ay literal. Ito'y naglalagablab na apoy. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, atin pong inaalaala, pinagbubulay-bulayan ang katotohanan ito upang sa gayon, mga kapatid, lalo po tayong mapamahal sa ating Panginoon katulad ng ating Sunday School, 7 kinds of negative love. Baguhin natin ang mga uring pag-ibig at palitan natin, mga kapatid, ng pag-ibig na ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Kaya binigyan po tayo ng pagkakataon, panahon, mga kapatid, dahil sabi nga, the best thing about God, He never runs out of giving us a brand new start because God is the author of new beginnings. Amen. Amen. So let's start to resolve to live our best for God better than we've ever lived before. Kaya, mga kapatid, ang pitong negatibong pag-ibig na yan ay dapat nating mapalitan dahil kung noon ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay sabihin natin malamig, lukewarm, selfish, mga kapatid ko, ay papalitan ito ng totoong pagmamahal sa Panginoon dahil ang ating Diyos, sa totoo lang, mga kapatid, ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi po mababaw. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi po siya nagpaimbabaw at nagpakita lamang upang siyang hangaan. Pero ayon sa banal na kasulatan,
Ang pagmamahal ng Diyos ay sadyang napakadakila. Bakit? Dahil ang kanyang pag-ibig, ito po ang nagbunsod, nagtulak sa kanya. Kahit maging ang kanyang buhay ay kanyang ialay sa iyo at sa akin upang ikaw at ako, mga kapatid, ay maligtas sa napakalupit na parusa na inihanda ng Diyos sa ayaw tumugon sa kanyang panawagan. At sa mga taong ayaw magmahal sa Diyos, kahit ipinakita na ng Diyos ang kanyang napakadakilang pagmamahal sa sangkatauhan, ngunit ang tao, mga kapatid, ay hindi pa rin nagising sa katotohanan. Patuloy pa rin sa kanilang sariling kalooban. Palakpakan natin ang ating buhay ng Diyos. Kaya nire-remind po tayo, mga kapatid ko, na ang sentence, life sentence, heaven or hell. Yan po ang life sentence, mga kapatid. Kaya nire-remind po tayo na ang impyerno o hell, ito ang sentensya sa mga taong ayaw magbago, sa mga taong ayaw sumampalataya sa ating Panginoon, sa mga taong patuloy, mga kapatid, na ginagawa ang alang sariling kagustuhan at hindi po ayon sa kagustuhan ng Diyos. It is a place of punishment that never ceases. Ito po ang impyerno, ito po ang lugar, mga kapatid, na kung saan ang kaparusahan dito, ang parusa ng naglalagablad na apoy, hindi po ito, mga kapatid ko, na mamatay. Hindi po ito tumitigil sa tinatawag na paglalagablab. Patuloy po, mga kapatid, ang nilas ng apoy ng impyerno ay magpakailanman. Let us worship one more time the name of the Lord. Hallelujah. A place where souls do not die. Ito pala, mga kapatid, sa lugar na ito, hindi po namamatay ang kaluluwa. Matindi. Kahit ilang taon ka na nagdurusa sa lugar na ito, mga kapatid, buhay pa rin ang iyong kaluluwa. Hindi namamatay. Ano pa? A place where worms never die. And a place where the fierce scorching fire is unquenchable. Meron pang uod, mga kapatid, na kukulikot sa buong kaluluwa mo. Hindi rin namamatay. Napakatindi, ano? Napakalupit na parusa pagka nagparusa na pala ang Panginoon. Ngayon, ang Panginoon pala, mga kapatid, ang Panginoon talaga yun nga, hinabaan niya ang kanyang pasensya, naging matiisin, mga kapatid, hanggang sa tamang panahon na kung saan merong panahon itinakda ang Panginoon ng kanyang parusa, at wala namang kasing lupit ang parusa ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng kanyang preparasyon tungkol sa kaparusahan ng mga ayaw sumunod at ayaw sumampalata, ayaw magbago, mga kapatid, inihanda niya yung apoy na hindi na mamatay kahit ano pang gagawin, mga kapatid. Patuloy na lalagablab, pagkatapos matindi pa nga yung apoy, mga kapatid, meron pang brimstone, mayroon pa kumbaga sa tinunaw na bakal, mga kapatid. Makikita natin pag nag-asitilin ka, mayroon akong hulog na kwan, parang ihahalo doon, mga kapatid. Parang lalo pang paiinitin yung apoy na meron pang halo, mga kapatid. Parang lalong maging mainit. Pagkatapos, mga kapatid, meron pang uod na hindi na mamatay. Takot nga tayo, mga kapatid, makakita lang ng uod, lalo na yung uod na makaki, mga kapatid, na maraming balahibo na ayaw mo na maidikit man lang sa iyong balat dahil makati.
Pero mga kapatid, yung inihanda ng Panginoon, bukod sa naglalagablab na apoy, merong pang hinalo na lalong tumindi ang init, mga kapatid, at merong pang isang elemento na ihahalo ng Panginoon, mga uod, na kung saan ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga uod na ito hindi namamatay. Matindi, mga kapatid. Kaya sabihin natin, sa totoo lang, kunting hirap nga lang dito, sakit nga lang sa ipin, kung mayroon tayong karamdaman, parang unbearable na nga, mga kapatid, parang hindi na natin matiis. Pero ngayon pinag-uusapan natin yung sentence ng ating Panginoon na itinakda, heaven or hell, ang mga matuwid, ang mga masunurin sa kalooban ng Panginoon. Of course, sa isang bahagi doon sa buhay na walang hanggan, datapwat ang mga masuwayan, matitigas ang ulo, mga taong ayaw sumampalataya, mga taong patuloy at patuloy hanggang sa namatay, patuloy pa rin gumawa ng kasalanan. Talagang, mga kapatid, tiyak ang kanyang destinasyon. Walang iba kundi doon sa lalagablab na apoy na impyerno. Naalaala ko tuloy, mga kapatid, yung si Pastor Almeida, na alaala ko, siya ang preacher of dagat-dagatang apoy. Sa kanyang mga pangangaral, hindi yan naaalis, mga kapatid, na mayroong dagat-dagatang apoy. Pero mga kapatid, dapat lamang nitong mga panahon na ito, dapat din naman na pag-usapan natin yung dagat-dagatang apoy, dahil hindi nga ito fiction, hindi nga ito superstitious, ito ay totoo, ito ay katotohanan, ito ay tunay. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng mga tao ay dapat makaiwas nito, at ang mga patuloy, mga kapatid, na ika nga nahuhulog sa hukay doon sa impyerno. Pinag-utusan pa ng Panginoon na bago man lang tuluyang mahulog doon, hugutin pa sila. Ika nga, kailangan pa silang hilain, mga kapatid, na huwag tuluyang mahulog doon sa naglalagablab na apoy. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ito ngayon, kaya nga, mga kapatid, itong unquenchable, hindi namamatay, is a true reality that everyone should pay attention to. Everybody say praise the Lord. Napakaganda naman, mga kapatid, na magninilay-nilay tayo, mag-isip tayo ng malalim o maggulay-gulay tayo. Hallelujah. Isipan natin mabuti, mga kapatid. Dahil hindi po nagbibiro ang Panginoon, sabihin natin hindi nagbibiro ang Panginoon. Ang kanyang mga sinasabi ay pawang totoo. Kaya nga po, mga kapatid, sa panahon ni Noah, balik po tayo sa panahon ni Noah, talagang righteous judge po talaga ang ating Panginoon. Dahil bago niya hinatulan ang sanglibutan, it takes 120 years muna bago dumating ang pagmanaw. Yes, imagine sa atin naman, mga kapatid, way back 2,000 years ago hanggang ngayon, di ba, ang banal na kasulatan, maraming beses, mga kapatid, nagpaalaala, Jesus is coming soon. Jesus is coming. I shall return. Pero 2,000 ago na, mga kapatid, naririnig niya. Hanggang ngayon, makikita natin, Everybody say praise the Lord. Grabe ang pagtitimpi. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Talagang binibigyan pa tayo ng mga chances. Mga Amen. chance. Ano ito? Chances. Pagkakataon marami. Chances. Chances. Ayan. Binigyan pa tayo, mga kapatid, na maraming pagkakataon ng tao. Just imagine, 2,000, nagsabi na, I shall return na. Bakalik siya, ito bagang nakikita nyo. Itong nakikita nyo. Bakit kaya kayo tumititig sa langit na nakikita nyo, babalik din? At sa banal na kasulatan, mga kapatid, napakaraming sitas na nagpapatotoo, nagsasabi na talagang babalik siyang muli. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, initulad, mga kapatid, ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, katulad ng magnanakaw. Ang sabi ng banal na kasulatan, tingnan ninyo. Sabi niya, watch and pray, for ye know not what the hour the Son will come.
Kayo magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo alam kung kailan paririto ang Panginoon. Katulad ng magnanakaw, sabi niya, kung alam lamang sana ng puno ng sambahayan na darating ang magnanakaw, disin sana magpuyat siya. Hindi siya matutulog, kundi magbantay siya, di ba? Di ba? Para huwag matibag at huwag manakaw yung kanyang mga ari-arian, kaya magbantay siya. Pero, sa Diyosay mga kapatid, ito ang katotohanan. Sapagkat ang magnanakaw kailanman ay hindi po nagbibigay ng prior notice. Hindi po nagpapaalam yan. Hindi po nagbibigay ng mensahe yan. Tama? Darating siya mga kapatid sa hindi po natin inaasahan. Darating ang Panginoon sa hindi po natin inaasahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Darating ang ating Panginoon. Dahil hindi masasayang mga kapatid ang ating paglilingkod. Kung paglingkuran po natin siya ng ilang taon, hindi yan sayang. Amen! Amen! Dahil ang sentensya ng iyong paglilingkod, papunta ka ng heaven. Amen! Yan po mga kapatid, ang inaasam-asam ng lahat ng mananampalataya. Sabi nga ng isang faithful member mga kapatid, makapasok lang ako sa kaharian ng Diyos kahit doon na lang ako sa pinakahuli. Hindi na ako doon sa unahan na makita ko talaga ng klarong-klaro ang Panginoon. Kahit tagawalis, kahit na tagapunas na lang ako doon sa basta makapasok lang. Grabe yung mga kapatid, pero hindi ganun ang ating Panginoon. Pag nakapasok tayo mga kapatid sa kaharian ng Diyos, hallelujah, lahat ng medals, lahat ng corona nakahanda na. Amen. Lahat ng kantimpala, sabi nga niya, tingnan nyo ang Panginoon, talagang righteous talaga ang Panginoon. Sabi niya, isang basong tubig lang ibinigay alang-alang sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mawawala ng ganti. Ano pa kaya mga kapatid? Amen, nagtsatsaga tayo, paulit-ulit pupunta ng simbahan. Kaya kung ano mang ministry, kung ano man ang gawain, na ikaw'y na-involve mga kapatid, may kaakibat na gantimpala yan. Amen? Lahat ng sakripisyo natin, paggising sa umaga, kung ikaw'y nagluluto, kung ano, nag-effort ka mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoon, may gantimpala yan. Amen! Woo! Amen! Amen! Hindi masasayang ang lahat ng ating ginagawa. O yan lang. Yan lang ang mga gawain mga kapatid na hindi mawawala. Yung ginagawa natin alang-alang sa Panginoon, yan lamang po. Ang mga gawaing mananatili magpakailanman at mayroong kaakibat na gantimpala. Let us worship one more time the name of Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Now, ito pa ang dapat nating alamin ng mga katotohanan, mga kapatid. This sinful world is headed for sure to judgment. No one will ever escape the eternal punishment as long as sin prevails in his life, prevails in the life of man. Kaya po mga kapatid, kung ang dating sanglibutan, ito po ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig baha mga kapatid at ginunaw ang buong sanglibutan. Ngayon po mga kapatid, ang sanglibutan, ito po ay nakalaan na rin po sa tinatawag na hukom ng Panginoon. Ang kanyang hatol mga kapatid, hindi na po tubig ang parusa kundi apoy na pupugnawin, susunugin ang sanglibutan nito mga kapatid. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Amen! Kaya ang bawat isa, bawat nilalang, hindi po talaga makakatakas sa malupit na hatol ng ating Panginoon. Ang bawat isa mga kapatid, lalong-lalo na ang mga taong hindi po nagsisisi, ang mga taong patuloy po mga kapatid sa paggawa ng kasamaan, meron talagang tiyak na parusa, eternal judgment. Woo! Napaka-sakit isipin mga kapatid. To commit sin, ito na. To commit sin is a choice. It is a violation against the divine standard. Kaya po mga kapatid, sabi po ng James chapter 2 at chapter 1, sabi nga, everyone is tempted. Sabi nga, let no one say, when he is tempted,
I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Kaya po, ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid, ito po ay pinili ng tao. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Dahil, sabi nga, ng aking na-quote na scripture, mga kapatid, huwag isipin ng sinuman na pagka siya ay sinubok o tinutukso ay tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. Hindi nanunukso ang Diyos ng masama. Ngunit ang bawat isa ay natutukso pagka nahihila ng kanyang masamang pita at hihikaya kahit anong gawin ng panunukso, mga kapatid, kung hindi ka hihikayan. Katulad ng halimbawa, ang ibon, mga kapatid. Pwedeng ang ibon ay lilipad-lipad sa iyong ulo. No? Pwede. Pero ibang usapan ng mga kapatid kapag ka ang ibon ay mangingitlog na, gumawa na ng pugal sa iyong ulo. Amen. Hello? Amen. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi dito, to commit sin is a choice. Binigyan po kasi tayo ng Diyos ng kalayaang mamili. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga anak ng Diyos na inaralan ng mga salita ng Panginoon, na ang mga salita ng Panginoon ay iniingatan niya sa kanyang puso, ito ang dahilan, mga kapatid, para hindi ang tao mahikaya sa pagkakasala dahil may salita ng Diyos na nagbibigay ng warning sa kanya. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ginamit ng tao ang kanyang kalayaan, pagpili sa mabuti at pagpili sa masama. Kaya kung pinili mo masama, yan ang iyong choice. Hallelujah. Alam naman po natin, mga kapatid, kapag ginawa natin, pinili natin na gumawa ng kasalanan, ito na, mga kapatid ko, ang sinasabing paglabag sa banal na utos ng Panginoon. Katulad doon sa Garden ng Eden. Lahat ka ng pagkain, lahat ka ng halaman, lahat ka ng bungang kahoy. Meron kayong kalayaang kumain, dadatot sa punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Huwag kayong kumain ni yaon. Yun lang. Binigyan ng pamimili si Adan at Eva sa gitna ng halamanan, ng punong kahoy, ng pagkilala ng mabuti at masama. Huwag kayong kumain ni yaon. Sapagkat, grabe ang Panginoon, no? Pag kayo'y kumain, walang pagsalang mamamatay. Kaya, grabe ang babala ng Panginoon. Ano? May kalayaan tayo. Kahit anong gustuhin natin, huwag lamang natin malalabag ang kalooban ng Panginoon. Pagka nilabag mo, mga kapatid, may kaakibat consequences yan. May parusa. Everybody say praise the Lord! Kaya nasa iyo ang pamimili. Dahil hindi sinaklawan ng Panginoon, hindi niya po pinakialaman. Mga kapatid, ang iyong kalayaan, yan ang isang regalo ng Panginoon sa iyo na pati ang Diyos walang magagawa. Dahil yan ang kanyang kaloob sa iyo. Ang tinatawag na kalayaan sa pamimili ng mabuti at masama. At kung piliin natin, dahil ayon sa iyong pamimili, that is your choice.
Pag pinili natin mga kapatid ang buhay, pag pinili natin ang kabutihan, you are sentenced to eternal life in heaven. Hallelujah! Woo! Yan lang! Purihin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. We all deserve God's punishment and a sentence to a burning hell. Grabe. But the mercies of God have given us time to repent and turn away from our sins. Grabe mga kapatid. Wala na talaga tayong kawala. Ang hatol sa atin mga kapatid. Anong hatol ng Panginoon? Talagang sa dagat-dagatang apoy. Wala na mga kapatid. Pero salamat na lang. Dahil merong tinatawag na mercies. Merong tinatawag na love at awa ang ating Panginoon. Dahil balance po ang Panginoon. Meron siyang justice and mercy. Pagka justice mga kapatid, wala tayong kawala. Pero dahil ang Diyos ay makapagin. Patapakan natin ang Panginoon. Makapagin ang Panginoon. Grabe mga kapatid. Sentensyado ka na. Sentensyado na talaga lahat ang tao. Pero dahil sa kanyang kaya nga dahil sa kanyang awa, malaking awa at sa kanyang pagmamahal mga kapatid. Dahil walang sino mang taong pwedeng iligtas ang kanyang sarili at iligtas ang kanyang kapwa. Walang sino mang taong qualified para mapatawad ang kasalanan ng tao. Kaya walang ibang inalay mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos mga kapatid, mula sa langit, bumaba, nagkatawang tao. Grabe. Siya rin mismo mga kapatid, nagkatawang tao. Bakit kailangan niyang magkatawang tao? Wala kasi ang lahat ng tao makasalanan. Siya lang ang taong totoo na hindi nagkasala. Kaya nagkatawan siya mga kapatid bilang pantubos ng ating mga kasalanan. Palakpakan natin siya mga kapatid. Dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagmamahal, ang justice ng Panginoon, you are condemned to hell. Eternal damnation, eternal punishment, but God's mercy for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not be perished and eternal damnation, but have eternal life in heaven. Woo! Hallelujah! Dapat ay magalak mga kapatid. Dapat ang ating paglilingkod sa Panginoon, ito'y malaking pasasalamat mga kapatid dahil napakapalad mo dahil ikaw ay isa sa nabiyayaan ng habag ng Panginoon. Ika'y sumampalataya sa Kanya. Hindi ba mga kapatid? Praise God. Kaya napakapalad po natin na nakilala natin siya dahil walang sinumang pwede pong makatakas. Walang sinumang pwedeng iligtas sa pagsik na kamay ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Oh, hallelujah! Palakpakan natin one more time ang ating Panginoon. Amen! Every person must make a choice of deciding. Every person must make a choice of deciding for his or her own personal destiny. Walang kumpare-kumpare, walang kumare-kumare, walang kaibig-kaibigan doon si Iraq ba? Hello! Ang bawat isa sa atin mga kapatid, dapat, anong sabi sa Philippians? Work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah! Walang sino man makapagliligtas sa iyo. Ikaw mismo magpasya
Ikaw mismo mga kapatid, ang kailangan maglingkod personal sa ating Panginoon. Hindi mo po pwede na ipakisimba na lang ako, isali mo na lamang ako. O kaya mga kapatid, kung babalik na ang Panginoon, ikaw naman ang malapit sa Panginoon, ipakiusap mo na lang ako na ako'y makasama din. Wala po mga kapatid, sapagkat ang bawat isa sa atin, yan po ang personal choice natin. Amen? Kung gusto po natin na tayo po mga kapatid ay mananahan sa buhay na walang hanggan, sa langit na inihanda ng Panginoon, sa lahat na nagmamahal, sa lahat na umiibig, sumampalataya sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah! Dapat mga kapatid, individual, bawat isa sa atin, nasa sa iyo ang pasya. Alam na po natin ang katotohanan na may sentensya pala ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang mga nasa kaliwa, doon pupunta sa impyerno. Ang mga nasa kanan, doon pupunta sa kanyang kaharian. Woo! Hallelujah! Kaya nasa sa iyo ang pasya mga kapatid. Amen! Kung saan ka tutungo, saan ang destination mo? Eternal damnation or eternal in heaven? Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. He has given the capacity to choose. He has given the capacity to choose His own way. Tama mga kapatid. Work out your own salvation. Ikaw ang magpasya. Ikaw ang magdesisyon. Ikaw, mga kapatid, maglilingkod ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ang iba. Ikaw mismo sa sarili mo, sapagkat individual po tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, samantalang tayo po'y nabubuhay sa daigdig na ito, dapat mga kapatid, tayo po ay gumawa ng mabuti, magtanim ng binhi ng ayon sa kalooban ng Panginoon sa makatuwid bagay. Ang mga binhi sa mga gawaing espiritual, at tayo po'y magsipag-ani kung ang ating pong itinanim ay mabuting binhi sa makatuwid bagay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ikaw ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Oh, blessed be the name of Jesus. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Jesus spoke of the entrance of the damned into hell more than he spoke of the redeemed going to heaven. Totoo po mga kapatid. Sa banal na kasulatan, kung babasahin natin, titingnan natin ang mga verses, ilan lang ang tumutukoy, ang nagsasabi, ang minention about heaven. Pero tungkol sa walang hanggang kaparusahan, napakaraming verses mga kapatid. O bakit? Para wala nang maidahilan ng tao. Amen? Amen. Para wala nang rason. Alibay ang tao, mga kapatid. Dahil sagana sa mga paalaala ang ating Panginoon pagdating sa kapahamakan, para wag tayong tuluyang mahulog sa dagat-dagatang apo. Kukunti lang ang heaven. Pero pagdating sa kaparusahan mga kapatid ay napakarami. Kaya sa mga anak ng Diyos na pinangakuan niya, in my Father's house are many mansions, if it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Yeah. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Yan ang pangako ng Panginoon, pinangakuan niya ang bawat isa sa mga manampalataya na babalikan niya at dadalhin niya sa kanya. Ilang mga verses lang ng mga kapatid. Pero sad to say, pagdating sa tinatawag eternal damnation, ito ang katotohanan. The undeniable and indisputable truth is that there is hell. Hindi talaga maikaila at tunay mga kapatid na hindi mo maipapapasukali ang katotohanan.
Grabe na, indisputable truth. Talagang, meron talaga palang impyerno. Meron pala talagang naglalagay pinapanakoy. Ito ang katotohanan, mga kapatid. And it is being rejected by the unbelieving people who feel that hell is inconsistent with the love of God. Aba, itong mga di mananampalataya, alam niyo ba naman, parang kasuhan pa ang Panginoon, hindi pa daw mapagmahal ang Panginoon, sobra namang malupit ang Panginoon, sobra namang pagsik ang Panginoon, magawa niya ba? Minahal niya, ay nilalang niya, pagkatapos magawa niyang parusahan doon sa walang hanggang kaparusahan doon sa naglalagablab na apoy. Aba, hindi yan tama. Yan ang mga unbelievers, mga kapatid. Pinapalagay po nila na hindi tama ang pasya ng Panginoon. Bakit niya itapon? Bakit niya ibulit sa impyerno? Hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Ang Diyos ba ay mapagmahal? Ganyan, mga kapatid, para bagang inakusahan pa na malupit ang Panginoon. Bakit niya ay impyerno na mapagmahal naman siya? Pero ang katotohanan, mga kapatid, here is not a popular subject. But no matter how unpopular the subject is, everybody should be informed of its reality. Kaya nga po, mga kapatid, kapag ang topic, ang paksa, sabihin natin, ang pag-aaralan ay tungkol sa impyerno, mga kapatid, hindi po ito malimit na pinag-aaralan, hindi po ito malimit na sinasabi. Pero ganun pa man, kahit na mga kapatid, never heard, bihira lang mga kapatid marinig. Pero ang nais ng Panginoon, katulad kay Noe, the preacher of righteousness, talagang masigasig siya, mga kapatid. Consistent talaga siya sa loob ng napakahabang panahon na kailangan magsisi na kayo, kailangan tumulong na kayo na gumawa ng daong, dahil ito lang ang tanging paraan para tayo makaiwas sa galit ng Panginoon, para huwag kayong mamatay. Ito lang ang tanging paraan. Grabe ang palaala ni Noe, mga kapatid. Everybody say praise the Lord! Kaya naman, dais din naman ng Panginoon, mga kapatid, nasa mga huling araw, hindi po nagugustuhan pakinggan ng maraming mga tao ang tinatawag na impyerno. Yun nga kanina, ang palagay ng iba ng impyerno, itong pagdurusa sa mundo ito na ang impyernong buhay. Pero hindi yan, mga kapatid, ang puot at galit ng Diyos sa mga makasalanan at sa mga di manampalataya. Kung ang impyerno ay talaga itinalaga niya, ginawa niya para sa mga false prophets, sa mga tinatawag na bulaan, mga mangangaral, at kay Antikristo, talagang nakalaan na po yan, mga kapatid, ang impyerno para sa kanila. Pero kasama na rin ang mga tao na sumunod sa mga hakbang ni Satanas. Ang pinakikinggan ay ang payo ni Satanas, ang kanilang sinusunod ang kalooban ni Satanas, kaya magkasama-sama na ang mga bulaang propeta, ang lahat ng mga ayaw tumalima, kasama-sama na po diyan, mga kapatid. Kaya ito po ang paalaala, kahit na hindi po ito nagugustuhan na topiko, hindi po nagugustuhan ipangaral ito, pero kailangan warningan, mga kapatid, ang bawat tao, maging ang mananampalataya. Kasi ang mananampalataya, kuminsan, mga kapatid, para bagang kaparang kampante na tayo, para nang hindi na natin, mga kapatid, talagang dinidibdib ang paglilingkod sa Panginoon. Pero huwag tayong makalimot, meron pala talagang sentensya ang Panginoon, heaven or hell. Amen. Hallelujah. Meron pala siya talagang iniangda, mga kapatid. Ayaw man ng kanyang damdamin, pero ang justice ng Panginoon, hindi rin po pwede, mga kapatid, na hindi rin umiral ang justice ng Panginoon, because God is a righteous judge. Hindi siya kamukha ng tao na pwedeng bayaran ang mga kapatid, i-bribe
Pero ang Diyos, mga kapatid, yan ang justice ng Panginoon. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, ang banal na kasulatan ayon po sa Jude chapter 1 verse 22 and 23, nagpapahiwatig mga kapatid na kailangan talaga, sabi dito, and others saved with fear, pulling them out of the fire. Grabe. Ito nga talaga ang panawagan mga kapatid sa aklat ni Judas na dapat yung mga nasa bingit bago mahulog doon sa impyerno, dapat hatakin, hilain sila. Sa anong paraan? Dapat nila mga kapatid marinig ang mensahe ng katotohanan na meron talagang literal, meron talagang totoo, meron talagang impyerno, may naglalagablag na apoy na hindi namamatay. Ito ang itinakda ng Panginoon na parusa para sa mga ayaw sumampalataya, ayaw magbago, at mga taong ayaw maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Time is running out. Ito ang malungkot. Millions of people are marching to the cadence of the devil on their road to destruction. Kaya po mga kapatid, grabe ka winner itong si Satanas. 24/7, grabe ang kanyang evangelism going to hell. Si Satanas, grabe ang kanyang panunuyo, udyok mga kapatid. Ayaw niya kasi maging malungkot siya lang ang mapapunta sa impyerno. Kaya naman mga kapatid, ang ginawa ni Satanas, grabe ang kanyang panunukso, grabe ang lahat ng kanyang mga resources, lahat ng kanyang paraan gagamitin niya para ang tao ay makasama niya lamang sa impyerno. Napakalungkot mga kapatid. Kaya nga ang the book of Matthew chapter 7, 23 Matthew chapter 7, 13 and 14. Enter ye in at this straight gate. For wide is the gate and broad is the way which leadeth unto destruction. But narrow is the way, narrow is the gate which leadeth unto life, and few there be find it. Kaya grabe mga kapatid, bakit si Satanas talaga mga kapatid hindi sumusuko? Grabe ka winner, si Satanas going to eternal damnation. Kaya ito ang malungkot na katotohanan mga kapatid. Marami talagang nahahatak si Satanas. Pahintulutan ka ba natin mga kapatid na magwawalang kibo na lamang tayo at ayaw na lamang natin mga kapatid na hindi nila marinig na meron palang kaparusahan na itinakda ang Panginoon, inilaan ang Panginoon na meron palang totoong impyerno mga kapatid. Sa impyerno pa lang, ito mga kapatid ang nagbibigay sa atin ng encouragement sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord! Nagbibigay ito sa atin ng encouragement mga kapatid. Kahit na walang anuman, at kahit tayong magsakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon, huwag lang tayong mahulog sa impyerno. Dahil alam natin mga kapatid na ang impyerno walang hanggang, walang katapusang pagdurusa. Ito ang parusa ng Diyos mga kapatid na walang kasing bagsik sa lahat na parusa. Kaya ang palaala, ito, we might lose sight of the unending flow of humanity headed to hell. That was not prepared for them. Hell has to do with eternity. We cannot be silent. We cannot stay calm, nor just sit down and watch for the mouth of hell getting bigger. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Sabi ng iba, hindi na kami magkasya, marami na kami doon. Mga kapatid, ang katotohanan nagsasabi, habang ito po ay hinahagisan, tinatakunan ng maraming mapapupunta doon, palaki naman ng palaki, mga kapatid.
Kaya sa mga anak ng Diyos, ito po ang panawagan. Hindi po natin hayaan na palakihin ang bunganga ng impyerno. Sama-sama po tayo mga kapatid. Katulad sa panawagan ng isang apostol, hatakin mo ang mga nasa bingit ng impyerno. Dapat mga kapatid, ikaw at ako, instrumento ng ating Panginoon, nakahabagan ang napakaraming mga taong ito na instead na sila po ay mapahamak sa walang hanggang kaparusahan, sila po mga kapatid ay mahatak at sila po mga kapatid ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo naririto. Palakpakan natin ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung ikaw at ako, iligtas ang Panginoon. Dahil ang kaligtasan ng ating Panginoon ay pinagkaloob sa atin, hindi mo napaka-cheap, hindi po mga kapatid ay ito'y napaka mababa lamang ang halaga, hindi po basta-basta ang pagkakaligtas ng Panginoon sa atin. We are not redeemed with silver and gold, but we are redeemed with the precious blood of Christ. Dahil alam ng Diyos mga kapatid na kapag ang tao ay hindi ko natubos, hindi po natin matitiis ang bagsik ng parusa ng Panginoon. Kaya ang kanyang pagtubos sa atin mga kapatid, napakalaking halaga. Dahil nais niya na ikaw at ako ay maligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating Panginoon, makakasama natin siya. Iyan po ang sentensya ng Panginoon sa lahat ng mga naglilingkod at nagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya konting tiis lang mga kapatid, ialay natin ang ating sarili, ialay natin ang ating buhay, ang ating panahon mga kapatid, na ginugol natin sa walang kabuluhan. Bakit? Dahil nalaman natin ang katotohanan na meron palang kanya-kanyang destinasyon ang bawat tao. Gawin na po natin mga kapatid ko ang kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Kaya yun po mga kapatid ang katotohanan. Ikaw at ako may dahilan kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon upang sa gayon mahagip natin, masakit natin ang marami pang mga kaluluwa na destinado, kondinado doon sa tagat-tagatang apoy mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Kailangan manalangin po tayo sa Diyos. Nawa, bigyan niyo po tayo mga kapatid ng kabigatan. Bigyan niya po tayo ng damdamin gaya sa damdamin ng Panginoon. Kung papaano niya tayo mga kapatid sila niligtas kahit na ang kanyang buhay, ang kanyang ialay. Ganon din naman. Dahil alam ng Panginoon mga kapatid kung gaano ang parusa na matatanggap ng tao na hindi po makasumpong ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Let us all rise up. Purihin ka, Panginoon. Lord Jesus, we praise you, we love you. We exalt your most holy name, Panginoon. Salamat dakilang Diyos dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na mag-ising sa katotohanan na ang aming